Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po. Hindi pa kayo nagtataka, ang bati ko'y hapon, tapos ang sasabihin nyo, nagsisimbang gabi kayo. Ano, hapon Father, tapos gabi? Ano po? Kaya nga po, ito po yung isa sa mga tanong na ipinabato ngayon sa mga pari, lalo tigit sa mga liturgies. Father, anong oras po ba dapat sumimba? Sa gabi o sa madaling araw? Anong oras yun sa tingin nyo? Ano po ba, Father, ang tama sa simbang gabi? Sisimba sa gabi o sa madaling araw? Magaling din sumagot. Ano po? Pero sa totoo lang, wala sa gabi, wala sa tanghali, wala sa madaling araw, wala sa umaga ang tamang oras. Ang tutok ng simbang gabi ay hindi sa gabi, kundi dun sa simba. Ano po? Ulitin ko po. Ang focus ng simbang gabi. Paulit nga, simbang gabi. Simbang gabi. Mahina. Ano simbang gabi? Simbang gabi. Ayan. Ano po? Ang focus ng simbang gabi ay wala dun sa gabi, pero ang focus ng simbang gabi ay nasa simba. Kaya nga mga kapatid, sabi ko ni Bishop Sok Villegas, ang mahalaga sa simbang gabi ay hindi kung sa madaling araw, sa umaga, sa tanghali o sa gabi. Ang mahalaga sa simbang gabi, tayo ay nagsisimba at naglalaan tayo ng panahon upang sumimba at ihanda ang sarili natin sa Pasko. Kaya nga po palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Ano? Nagsisimba? Okay. Balita ko po dito sa Santa Tri ay may tatlong misa ng simbang gabi. Father, paano po kami makakakumpleto? Ano, tatatlo? Ay pwede man po kayong magsimba diyan sa Santa Tu, meron po sa Bagong Buhay na regular na misa, o kaya pwede kayong magsambayanan ng salita ng Diyos. Ano? Ang mahalaga, nagkakatipon tayo upang manalangin at maghanda para sa Pasko. Kaya nga po sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, ang Diyos daw naglalaan sa atin ng panahon. Tayo daw ay nagsisimba dahil tayo ay naglalaan ng panahon para sa Diyos. Pero sinasabi naman sa Ebanghelyo, kabaligtad, ang Diyos mismo ang naglalaan ng panahon para sa atin. Kaya lang, ang nakakalungkot, tumugtog daw ng flauta, pero hindi naman sumayaw. Ano ho? Tumugtog. Subukan natin. Yung mga bata ngayon, babarilin ko kayo ng ganyan. Ano sasabihin nyo? Ano ba? Ganyan kayo? Nagkikisay kayo? Ano? O, pag binaril nyo, para daw, ang sa Ebanghelyo, ano daw sa Ebanghelyo? Sabi, tinugtugan namin kayo ng flauta, pero hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, pero hindi kayo tumawis. Parang sinasabi, ang Diyos daw, maraming pagkakataon na ibinibigay sa atin upang tumugon sa panawagan ng pagbabalik loob. Ngunit, hindi tayo tumutugon. Kaya nga po mga kapatid, tama-tama, dahil sa taong ito ay pinagdiriwang po natin, kung makikita niyo po, sister, makikitayo nga kayo. Yan. Harap nga po kayo sa kanila. Yan. Sister, may model. Ayan. Makikita nyo dun sa t-shirt. Ngayon daw ay Year of Social Action, Ecology, and Stewardship. Social Action, Ecology, and Stewardship. Yan, sister. Nakita namin yung kagandahan. Pwede na kayo po. Yan. Ano po? Panahon daw ngayon ng so dahil tayo po ay magdiriwang ng 75th, mahalaga daw na tayo ay makiisa sa gawaing pagmamalasakit sa kalikasan at gawain ng mga katiwala. Kaya nga, bago tayo magmalasakit sa kapwa, bago tayo magmalasakit sa ating kalikasan, mahalaga na tayo daw ay maglaan ng panahon. Ano mo? May panahon pa ba kayo? Do you have time? Baka yung iba dito ay tumitingin na sa Father, ang haba naman ng sermon ko, tapusin mo na. Ano? Ang tugon natin, ngayon,
Di po baga, may mga balik-handog tayo. Ano, sasabihin, may mga balik-handog envelope. Pero kung tutusin po mga kapatid, ang mahalaga sa balik-handog ay hindi lang naman yung pera. Kala kasi nung iba, pag ikaw ay nagbalik-handog, ang kailangan ay pera. Pero sa totoo lang, ang pagbabalik-handog ay maraming paraan. At isa sa pinaka-mainam na paraan ng pagbabalik-handog ay ang pagbabalik-handog ng panahon. Ano ho? Nagbibigay tayo ng panahon para sa Diyos. Kaya nga, 3 puntos po ang nais nating pagnilayan sa hapong ito. Kung ikaw ay tunay na nagmamalasakit, una, ikaw ay gumagawa ng oras. Ano pong pinagkaiba nun? Anong pinagkaiba ng gumagawa ng oras at humahanap ng oras? Ano sa tingin nyo ang pinagkaiba? Ano sa tingin nyo ang tunay nagmamahal? Sino totoo nagmamahal? Yung humahanap ng oras o gumagawa ng oras? Gumagawa ng oras. Ano? Bakit? Ano daw yun? Pag ikaw ay humahanap ng oras, parang sinasabi mo, paningit ka lang sa oras ko. Ano? Parang nagpapa-schedule, kailangan mo lang isingit, paningit ka lang. Pero, ang isa daw taong tunay na nagmamahal ay gumagawa ng oras. Tandaan niyo po magmamat nga tayo. Tatandaan niyo itong number 7, 8, 9. Paulit nga. 7, 8, 9. Sige daw, kung magaling kayong magmat, 7 plus 8, 15. 15 plus 9. Nagipag-match ko yan. 24. Tingnan nyo 7 hours of sleep. Dapat 7 oras natutulog. Pero nakikita ko yung iba, parang kasama sa 7 oras ay pagsimba din. 7 oras ang pagtulog. Tingnan nyo nga yung katabi yun, baka antok na. 7 hours of sleep, 8 hours of work, at 9 hours of developing yourself. Yung iba sasabihin, Father, 9 hours of cellphone. Kayo may 9 hours of cellphone. Pero kung titingnan po natin, out of 9 hours, ilang oras ang kaya natin ibigay sa Diyos? Ilang oras ang kaya natin gawin para magmalasakit sa ating kapwa? Ilang oras ang kaya nating ibigay upang tayo ay manalangin at magnilay? Tatandaan niyo po ang tunay na nagmamahal ay makikita sa panahong itinatagal. Ulitin ko po, ang tunay na nagmamahal ay makikita sa panahong itinatagal. Tingnan niyo yung mga asawa niyo, pag kayo kaharap, nagmamadali na ba? O baka hindi na kayo mahal kasi lagi na minamadali kayo. Yung inyong mga anak, yung mga bata dito, sino may mga tatay at nanay? Yan, yung mga anak, gaano kadalas ang inyong paghuhugas ng pinggan? Gaano kadalas ang inyong paglilinis ng bahay? Minamadali, ano ginagawa? Pag nagwawalis, ilalagay sa ilalim ng basahan. Pero kung titingnan natin, ang tunay na nagmamahal ay makikita sa panahong itinatagal. Kaya nga, siguro sana pag nagmimisa tayo, hindi tayo pakiramdam natin parang ang boring ng misa. Bakit? Sapagkat sa misa, sino po ang kinakatagpo natin? Hindi naman si Father. Ang kinakatagpo natin ay Diyos. Mahal niyo ba ang Diyos? Mamadaliin niyo ba ang Diyos? Huwag niyo mamadaliin ang Diyos. Kaya nga, ang nagmamahal una, gumagawa ng oras. At pangalawa, ang isang nagmamahal sa paggawa niya ng oras, nagmamadali din. Father, anong ibig sabihin ng nagmamadali? Nagmamadali hindi dahil tumatakas. Nagmamadali hindi dahil nagtatago. Nagmamadali hindi dahil nagdilihim. Pero, bakit nagmamadali? Nagmamadali hindi dahil para matapos na lang ang lahat. Pero nagmamadali sapagkat merong sense of urgency. Nakakita na kayo ng ambulansya. Sino nakakita na ng ambulansya? Okay, bakit nagmamadali ang ambulansya? Kasi merong
emergency. Kaya nga, ito mga kapatid, merong sense of urgency. Paulit nga, urgency. Paulit urgency. Bakit nagmamadali? Dahil may sense of urgency. Ganun daw ang nagmamalasakit. May sense of urgency. Kaya nga, kung talagang ikaw ay nagmamalasakit, tanda ko po nung mga kasagsagan ng eleksyon ng barangay chairman, ano yung mga plataforma? Ako po ay madaling lapitan. Madali akong lapitan, pero mahirap hanapin. May sense of urgency po ba? Wala. Pero tayo daw, kung tayo daw ay nagmamahal, magmamadali tayo sa pagtulong sa ating kapwa. Kaya nga, check natin, tanungin nyo nga yung katabi nyo. Titingnan natin kung magre-respond ng mabilisan, pakitanong ng katabi nyo, pautang naman. Ano sabi? Ay, sa kanan, walang sense of urgency. Joke lang, Pero kung makikita niyo po, kapag talagang may isang kapwang nangangailangan, tayo ay nagmamadali upang siya ay tulungan. Kaya nga, ang nagmamahal, nagmamalasakit, gumagawa ng oras. Ang nagmamahal at nagmamalasakit, nagmamadali upang tumulong. At pangatlo, ang isang nagmamahal, pinipili na palaging maging mabuti sa kanilang kapwa. Dumadating po ang punto na may pagkakataon sa mga gumagawa ng mabuti, may nagdadamdaw, hindi naman ako napansin, hindi naman ako napasalamatan. Sasabihin ng mga kabataan, shucks, I feel invalidated. Yun yung mga sasabihin ng kabataan, kapag gumawa ng magandang project, o kaya nakapasa sa exam, ang sasabihin ng magulang sa bata ay, yan lang ang nakuha mo. Sasabihin ng kabataan, shucks, I feel invalidated. Pero kung, social po yun, pero kung tutuusin, kung ikaw talaga ay naroroon lagi yung iyong availability, kahit anong oras, kahit nasaan ka, pipiliin mo na maging ikaw ay mabuti. Sabi nga po ng writer, what you can do is your power. Ang inyong magagawa ay pagpapakita ng inyong kapangyarihan. But what other can do to you is your choice. Kung ikaw ay magpapa-apekto sa sinasabi ng iba at nagpakasama, it's your choice. Pero kung ikaw, alam mo mabuti ka at may ginawa kang mabuti, kahit anong sabihin, tingnan nyo nga ng katabi nyo, kahit anong chismosa ng katabi nyo. Basta't ikaw ay pinili mong maging mabuti, it is your choice to be a good person. It is your choice to be a loving person. Mga kapatid, ito po yung itinuturo sa atin ng ating unang gabi ng pagsisimbang gabi. Tayo pong lahat ay katiwala ng oras. At ang katiwala ng oras, palaging may panahon na magmahal. Dahil ang katiwala ng oras, gumagawa ng oras para sa kanyang minamahal. Ang katiwala ng oras, palaging nagmamadali upang tumulong sa nangangailangan. At ang katiwala ng oras, palaging pinipili na maging mabuti sa kahit anong oras. Sumayin niyo ang Panginoon. Amen. At kayong lahat ay pagpalain ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa. Amen. Maraming salamat po sa mga nagsidalo sa ating simbang.